Hello guys, this is Pi Homes Tutorial and welcome back sa ating channel. Sa video ito, pag-uusapan natin ng mabilisan, ano nga ba ang wall footing? Okay, define muna natin ano ang wall footing. So wall footing, also known as a strip footing or continuous footing, is a concrete structure that supports a load-bearing wall by distributing the weight of the wall across a wider area of soil. It is essentially a continuous slab of concrete running along the length of the wall, ensuring that the wall's strength is evenly spread and prevents settlement or shifting of the foundation. So ganito po yung pinaka-basic na itsura ng ating wall footing. Okay? So meron tayo ditong isang vertical na slab. Okay? So ito yung tinatawag na natin na wall. And ito naman yung ating wall footing. Bali sa video ito, ang ide-desenyo natin kung ilang bakal nga ba ang mapupunta dito sa ating pundasyon. Iba ang disenyo ng wall dito. Kapag sinabi naman natin or kapag ang dinisenyo natin ay yung wall, ibig sabihin naman nito ay retaining wall yung dinidisenyo natin. Okay? So bakit nga ba kailangan lagyan ng pundasyon itong wall footing? Again, ang wall daw natin ay nakakaranas ng load. Okay? Ibig sabihin nito, kung wala tayong pundasyon, isipin mo na magiging pointed ang dulo nung wall na to. Dahil sinasadsad ito ng mga load sa itaas, mas mabilis ang settlement. Yung stress ay mas mabilis na may transfer dun sa lupa. Pero kung lalagyan natin ito ng malapad na area, gaya nitong wall footing, mas madidistribute evenly yung stresses at yung settlement ay hindi basta-basta mangyayari. Okay, so magkaroon tayo ng isang example. Alright, so let's have this example number 1 sa wall footing. So given na dito yung mga parameters para sa ating pundasyon, meron tayong F'C na 24, Fy na 276, gamma ng concrete 24, gamma ng soil ay 18, the allowable soil pressure is 200, the thickness is given by 475 mm, then effective depth na 380 mm. Determine the minimum width, consider a 1 meter strip, and determine the ultimate shear acting on the critical section for one-way or beam shear. Determine the spacing of the 25 mm main bars. Determine the spacing of 10 mm shrinkage bars. So ito yung given na wall footing natin. Merong loads na nangyayari dun sa itaas ng ating wall, 200 kN per meter. Ibig sabihin nito, distributed load. Ito ay dead load na 200 kN at meron tayong live load naman na 180 kN. And then, similarly, meron pa tayo ditong lateral loads or horizontal load na 0.3 meters from the natural grade line. Meron tayong dead loads dito na 60 kN per meter at live load naman na 30 kN per meter. Okay? So parehas po ito no, na distributed load. Merong kapal yung ating wall na 0.3 meters, total na lalim na 1.2 meters, at meron tayo ditong unknown na W. Okay, same is true with the isolated footing. Kapag unknown ang dimension, ang una nating sinusolve ay effective stress. Okay? Para makuha natin ang effective stress, kailangan natin ng allowable stress, which is already given dito, 200 kilopascal. Sige, simulan natin. Solution natin para dito. Lagay lang muna natin, ano nga ba yung allowable stress? 200 kilopascal. Okay? For letter A, we know that the allowable stress is actually equal to the effective stress plus the summation of gamma height. Ano yung mga gamma height natin? Meron tayo ditong lupa at ito ay concrete din. Okay? So, i-rewrite lang natin lahat ng mga givens. So, for our allowable, we have here 200. Kailangan natin dito ng effective plus yung gamma height natin. Isa-isain muna natin. Sa soil muna tayo. Dahil mararanasan nito, no? Magkakaroon tayo ng bearing stress dito sa may ilalim. Yung soil muna, that is 16 yung kanyang gamma times yung thickness niya ay 1.2 minus itong given na thickness 475 mm.
Okay? Yung gamma natin ay 16 para sa lupa. Gamma soil ay 16 times yung height ay 1.2 less 0.475. Dapat naka-convert ito sa meter dahil meter ito nauna dito. Okay? And then next, gamma ng concrete tapos yung kanyang thickness na 0.475. Lagay lang natin dito 24 times 0.475. Now, what will be our effective soil pressure? Solve natin yan. Okay? So, 200. I-transpose na lang natin yung mga nasa right term. That is 16 times 1.2 less 0.475 minus 24 times 0.475. So, meron tayo ditong effective na 177 kilonewton. Ay, kilopascal pala, no? 177 kilopascal. Alright? So, ito na yung ating effective stress. Okay. Meron na tayong effective stress. Now, babalikan natin. Para sa isolated footing, ang ating effective stress ay equal to the actual load divided by the area of the footing. Ito yung ginagawa natin sa isolated footing. Yung P dito, this will be a service load. And yung area footing dito ay yung area na nung base ng ating isolated footing. However, ito po ay wall footing na. And then, hindi lang tayo nakakaranas ng actual load. Actually, meron din ditong moment. Nasaan yung moment? Okay, take note, meron tayo ditong lateral loads. Yung lateral loads na to ay nagka-create ng bending or tinutulak nito yung ating wall. Binibend niya bahagya dito. And saan ito magmo-moment? Okay, doon sa connection ng ating footing and the wall. So, bale, dito magta-take effect yung moment natin. Okay? So, measuring from this point, yung lateral loads natin na to ay nagta-take moment at this centroid here sa connection ng wall and the wall footing. Alright. So, meron tayong total moment arm dito, bale, no? 1.2 yung total height natin minus T na 475. Kunin lang muna natin yon. 1.2 minus 0.475 and that is equal to 0.725. Okay? Ito, yung lupa na yon, no? 0.725 meters. Yan yung kanyang height. Bale, etong lateral loads natin dito ay magmo-moment siya 0.3 plus 0.725. Yun ang kanyang moment arm. Okay? Ngayon, dahil effective ang given dito, kailangan yung moment natin ay also service loads. Alright? So, lagay din natin dito. Plus, minus. Hindi kasi natin alam eh. This is actually MC over I. Alright? So, ito yung ating general bending stress formula. Okay, anong gagamitin natin? Is it plus or minus? Kung babalikan din natin yung isolated na merong bending moments, ang hinihiram natin na formula ay yung maximum. Ine-equate natin. Take note, yung maximum ay P over area footing plus MC over I. Ito yung maximum pressure na nangyayari sa ating lupa. And then of course, meron din naman tayong minimum. Okay? So, yung maximum natin ay under compression and itong minimum naman natin ay under tension. So, ito lang naman yung sa minimum. Instead na plus, gawin mo lang minus MC over I. And then, sabi natin, no, dapat kung isasagad na rin naman natin yung ating W, dapat yung effective natin ay equal to the maximum. Okay? Again, yung effective natin na stress ay dapat equal sa maximum stress. So, hihiramin natin essentially yung formula ni Qmax. Therefore, ito yung gagamitin natin na equation. Okay? So, gawin natin, i-replace lang natin yung Qmax ng QE. Gawin natin yung QE, tapos hiramin natin yung formula niya. P over area footing plus MC over I.
parang isolated lang din. Okay? So, yung P natin dito, again, this must be service load. So, ano yung service load natin? That is 200 plus 180. Okay? 200 plus 180. Okay? So, ilagay muna natin siguro dito yung mga service loads natin, no? Para mas malaman natin. Okay? For service, we have, okay? So, service natin, that is equal to, yung vertical na lang siguro, yung P. Denote na lang natin na P. Yung vertical natin, that is D plus live only. Okay? That is PD plus PL or 200 plus 180. This is equal to 380 kilonewton per meter. Okay, so hindi na to actual. Hayaan mo lang na per meter yan, no? Kahit ano naman yung haba nito, tina-times lang naman natin yan. Okay? So, next naman, para sa ating moment. Okay? So, ang moment natin dito, service, ay simply, okay? So, meron tayong moment arm. That is horizontal times yung moment arm natin. Bale, yung moment arm natin, meron tayong, okay, 0.3 plus 0.725. Alright? So, meron tayong 1.025. Okay? So, ito na lang siguro. Lagyan natin dito, moment arm. Okay, 1.025 meters. Alright, so pagkakuha natin ng 1.025 na moment arm natin, isolve na rin natin kaagad yung magiging moment due to this lateral loads. Okay? So, service loads pa lang naman tayo. So, pwede na natin i-simply add, no, yung 60 and 30 dito. Okay? So, that is 60 plus 30. Multiply this by their moment arm na 1.025. And this is now equal to, okay? So, 90 times 1.025. That is equal to 92.25. Okay? 92.25. And yung unit natin, kung papansinin natin, magiging kilonewton na lang. Kasi from kilonewton per meter, multiply that by meter, magkakancel yung meter. So, ang unit natin ay kilonewton. Pero kung titignan natin, this is moment. And kung papansinin din natin, actually, yung actual load natin, naka-kilonewton per meter din po siya, no? Okay, so it's either, no, yung problem, pwedeng sabihin gaano ba kahaba na wall footing ang kino-consider natin. Okay? Pwedeng sabihin or pwedeng hindi sabihin. Kung hindi sinabi, always 1 meter na yon. Okay? However, no, dito sa letter B natin, consider 1 meter strip. So, we follow this dimension dito, no? So, ano ibig sabihin nito? Okay, take for example, ito yung ating wall footing. Alright? So, yung wall footing natin, kunyari, kinat ko na, and then yung haba nito ay, for example, 1 meter strip na yan, no? So, itong 1 na to, ang ibig sabihin lang nito is i-multiply mo yan dito sa mga units natin for moments and the actual loads. Okay? So, kung mag-multiply tayo dito ng 1, okay, para makuha natin yung total actual niya sa sentro na mismo nung 1 meter strip. Okay? So, we multiply this by 1 meter. Okay? Cancel na yung meter, magiging 380 kilonewton na ito. Anong ibig sabihin nito? Yung 380 kilonewton ay nag-a-act na siya mismo dito sa gitna nitong 1 meter strip. Okay? So, this is now your P, 380 kilonewton. And for your moment naman, okay, so you again multiply 1 meter naman para dito. And then this becomes 92.95 kilonewton meter. Okay? So, naging moment na rin siya, no? Yung kanyang units. Okay? 92.95 kNm. Okay? So, ayan. So, ibig sabihin nito, meron ka ng moment talaga dito sa may bandang gitna. Okay? Na ang magnitude ay 92.95 kNm. Okay? So, yan po yung implication nun, no? Yung strip. Okay? Pwedeng sabihin kung 3 meters ang i-consider mo, edi mag-multiply ka lang ng 3. Kung 2 meters, times 2. Ganon. Okay? So, ito yung mga values natin, no? Again, we already considered 1 meter strip, no? So, for letter A hanggang D na natin gagamitin yung 1 meter strip. Alright. Now, balikan natin yung ating effective stress. So, yung effective stress natin dito ay
177, and then i-substitute na lang natin lahat-lahat. Okay? So, ang effective stress natin dito ay 177. This is equal to, yung P natin, 380 kilonewton. Alright? So, sakto-sakto na yung units natin, kilonewton per square meter. So, yun, kilopascal. Now, yung area ng footing natin, ano yung area ng footing? That is equal to, okay? So, kung 1 meter strip na yung consider natin dito, yung W natin ay still yung side na to. Okay? So, yung side na to, still W yan, tapos by 1. Alright? So, yung area natin ay 1 by W. 1 by W, and then plus, yung moment na nakuha natin ay equal to 92.95. 92.95. Okay. Next, ano naman yung C dito? Okay, yung C dito ay measured from the center. Okay, from the center of the wall papunta dun sa pinaka dulo kung saan man merong maximum pressure. And yung maximum pressure natin, kung nasan yung direction ng moment, ibig sabihin yun yung nako-compress, no? Yung moment natin, dito yung kanyang direction, so ibig sabihin nito under compression, so positive. Then itong part na to is under tension, so negative. Alright? So dito yung Qmax natin, no? Okay, and then bale, yung C natin dito ay simply yung half lang neto, half nung W. Alright? Again, yung ating C is simply half nung W. Dito hanggang dito ay W over 2. Okay, so ito yung magiging C natin. Okay, so i-substitute lang natin dito ang C, that is W over 2. And divide this by the moment of inertia. Okay? So, paano naman yung moment of inertia? Kung nasaan yung direction ng moment, yun yung magiging height. Okay? Kung nasaan yung direction ng moment, yun yung magiging height. And alam naman natin na ang I natin or moment of inertia natin for rectangular is simply BH cube over 12. Okay? Ano yung magiging base natin dito? Siyempre, yung 1 meter. Okay? Kasi, again, yung height natin ay kung saan parallel yung moment. So, yung height natin will be W cube. Then, yung divide natin to ng 12. Or simply, ang I natin is now W cube over 12. Okay? So, substitute lang din natin ito dito. This is now W cube over 12. Okay, and then W is now equal to, okay, so type lang natin to lahat. And for example, ito na po yan lahat, no? W, lahat-lahat nandito na. Shift solve lang natin. Okay. So W is 3.15. Okay. So W is 3.15 meters. Okay, so I think this is okay na rin. Acceptable na rin ito na answer. Okay, so this is our answer for letter A. 3.15 meters. Okay, and then letter B. Consider 1 meter strip. Determine the ultimate shear acting at the critical section for one-way or beam shear. Okay? Same lang din ito sa isolated footing, no, by the way. Ito walang sinabi, no, kung masonry ba yung ating wall footing or concrete, no? Kasi magkaiba yung measurement natin for effective depth kapag concrete versus masonry. Okay, kapag masonry ito, ang ating distance ng effective depth or ang pag-measure natin ng effective depth ay kunin mo muna yung center ng ating wall, tapos yung edge, and then yung gitna ng dalawa. Okay, so bali yung dito. Okay, dito mo susukatin yung effective depth kung ang given sa atin ay masonry wall. However, itong problem natin dito, this is concrete wall, no? Wala pong sinabi pero we assume that this is concrete wall. Again, no, kapag masonry, dito yan sinusukat. Half nitong gitna nitong dalawa. Center and the edge, then gitna nun. So, ganun po yung pagsukat natin. Okay? So, nasa NSCP naman po yun. Naka-table. Okay, so next, ayun na, no? Meron na tayo ditong W, and then yung
Bale, this is concrete, so therefore, susukatin natin yung effective depth natin from the face of the wall na lang. Okay? So, burahin ko na lang muna itong mga to. Okay, mga given dito, burahin na natin. And then, ang sabi natin kasi is from the face of the wall, dun tayo magsukat ng D distance. Okay? From the face of the wall, we measure D distance. Ang D distance natin, given na rin naman na 380 mm. Okay? So, dito daw mangyayari. Ano? Putulin natin dito. Okay, so bale dito, sa may portion na to, nung ating wall footing, meron ditong lalabas na shear. Okay? Okay, so yung D natin dito, again, this is 0.38 meters, no? Ang D natin ay 0.38 meters. Okay, given naman na yan sa problem natin kanina. Ito na. Okay, so para makuha natin yung shear na yan, okay, anong kailangan natin? Kailangan nating i-plot yung mga pressure sa ilalim ng lupa. Okay? So, meron tayo dito, i-drawing na lang natin siguro yung pressure. Okay, so kunyari, ayan, ito po yung ating pinaka wall, or rather ito yung ating footing. Okay, again, ito yung center kunyari. So ito yung W/2 natin, then meron ditong W/2. Again, dito yung maximum natin, no? Qmax kasi nako-compress siya dito. Meron dito yung moment natin, then dito naman yung minimum. Okay, so solve lang natin dito yung maximum and the minimum values. Okay, so dito meron tayong Qmax, and then meron tayo ditong Qmin. Okay, tapos yung factored shear natin mangyayari saan? Okay, syempre the distance from the face of the support. Okay, so dito, so bale dito merong lalabas na VU. Okay, so meron dyan lalabas na VU. And then, kailangan nating malaman yung mga pressures lahat-lahat. Okay, so i-3D na lang natin siguro. Meron din tayo dito dapat pressure. Tapos, nandito yung ating Qmax. Okay, so yan, trapezoidal po siya dito. Qmax. Tapos, ito ay, sabihin mo na lang, just Q, no? QA na lang siguro. Ayan, so ano yung value ng QA? Ano yung value ng Qmax natin? Okay, so yung QQ na to, dahil factored shear na yung tinatanong sa atin, dapat yung mga Qmax natin and lahat-lahat ng mga pressure sa ilalim ng lupa ay dapat factored na rin. Okay, so dahil may service na tayo dito, i-determine na rin natin dito yung magiging factored loads natin. Okay, yung mga factored loads natin, for our P, lagyan na natin to ng subscript na ultimate dahil factored na. 1.2 ng 200 plus 1.6 ng 180. And this is now equal to what? Okay? So, 1.2 ng 600 plus 1.6 ng 200 plus 1.6 ng 180. Okay? So, meron tayong 528 kilonewton per meter. 528 kilonewton per meter, pero multiply na tayo ng 1 meter dahil 1 meter strip, so magiging kilonewton na lang din ito. Okay, so this is now kilonewton. Now for the moment naman, hihiwalay na natin ito, no? Hindi na sila pwedeng magsama pa. For our MU, this is now 1.2 nung dead, that is 60 times yung moment arm natin na 1.025. Okay, plus 1.6 nung live times, same din naman yung moment arm, 1.025. Okay, and then times natin to ng 1 para maging kilonewton meter. Okay, so that is now 1.2 times 60 times 1.025 plus 1.6 times 30 times 1.025. Okay, and then meron tayo ditong 123 kilonewton meter na moment. 123 kilonewton meter na maximum moment. Okay, so ito yung mga ultimates natin, no? Dahil ultimate shear or factored yan. Ultimate shear yung tinatanong, dapat yung mga loads natin ay naka-ultimates din. Okay.
So, pwede na natin kunin yung QU max natin, yung mga QU min natin. Okay, and then yung magiging values natin dito. Okay, so for example, nandito yung ating QA. Okay, so siguro unahin na lang natin dito yung QU max tsaka yung QU min natin dito, no? So for our QU max, okay, or yung general na lang na formula natin for Q, that is equal to PU divided by the area of the footing. Okay, dahil U na yan, no? Gagamitin natin QU na rin ito. Plus minus MU times C over I. Okay? MUC over I. Okay. So, yung P natin dito, or i-substitute na lang natin, kung plus yung gagamitin natin, maximum yung masosolve natin. Kung minus, minimum naman yon. Okay, so, sige, unahin na lang natin dito yung QU max. Ang QU max natin is equal to, yung PU natin ay 528. Okay, 528. So, isolve na lang muna natin siguro, by the way, no, yung mga C natin or yung I natin rather. Okay, so isolve natin dito yung I muna. That is W cube over 12 or approximately equal to, ang I natin dito, gamitin na natin yung W natin na 3.15. So, that is 3.15 raised to 3. Okay, divide this by 12. Okay, so meron tayo dito 2.6 something. Store na lang natin ito sa A. Okay, 2.60. Right, so meron tayo dito 2.60. 2.60 meter to the fourth. Okay? Ayan, so yung PU natin ulit dito ay 528. Okay, yung PU natin ay 528. 528. Then, divide natin ng, ayan, ang footing natin ay 1 meter by 3.15 plus yung MU natin na nasolve natin kanina, 123. 1, 2, 3 times yung C natin is simply half nung width. 3.15 divided by 2 tapos 2.6 para dun sa ating I, that is 2.6 m to the fourth. Okay, 2.6 m to the fourth. Okay, so yung ating QU max dito is now equal to 528 divide this by 3.15, okay, plus 123 times 3.15 divided by 2 over yung stored natin na A kanina. Okay, so meron tayo ditong maximum na 241 or 242 kasi 0.99 naman. So this is now 242. Okay, so QU max natin, QU max is 242 kilopascal. Okay, and then next, yung QU min natin. QU min naman, palitan lang natin ng negative itong sign dito, or simply gamitin na rin natin ito, multiply na lang tayo dito ng minus 1 para maging negative. And then, meron tayo ditong 93.24. 93.24 kilopascal. Okay? So, meron na tayong maximum and minimum. Yung kailangan natin dito ay yung 8 bale, no? So, yung A dito ay measured. Again, ito yung ating wall. Okay? So, D distance dito. Okay? Para makuha natin yung pressure ng A. Alright, so D distance dito. So, paano natin malalaman yung A na yan or yung QA na yan? So, pwede naman natin tong gamitan ng linear interpolation na lang, no? So, bala dito, open lang natin yung calcu natin. Mode 3, 2. Okay? So, sa zero distance, meron tayong pressure na
yung QU min. Tapos dun sa 3.15, meron tayong pressure na yung QU max. Okay, so yun yung magiging inputs natin dito. Okay, again for QU at 0, meron tayong 93.24. Tapos at maximum or 3.15, meron tayong 242 kilopascal. Okay, so ano yung distance na kailangan natin? That is equal to, so 3.15, okay? So meron tayo ditong buo, no, na distance na 3.15. Tapos, kalahati nun ay hanggang dito. Okay? So, 3.15 divided by 2 yung hanggang sa sentro ng wall natin plus half nung wall. Okay? Bali, yung wall natin is equal to what? Yung wall natin dito given na 0.3. Again, hanggang dito. Dito na lang siguro, no? Okay? So, meron tayo dito hanggang ditong distance na half nung 3.15 equal to, okay, sige, solve na lang natin. Half nung 3.15, okay, 3.15 divided by 2, that is 1.575. 1.575. Tapos ito, half na itong 0.3, meron tayo ditong 0.15. Tapos sukat pa tayo dito ng effective depth na D 0.38. So dito yung i-consider natin na pressure. Okay? Hanggang dito, that is now equal to, meron tayong total na 1.575 plus 0.15 plus 0.38. Okay? So meron tayong 2.105. Okay? 2.105 na distance. Sige, take note natin yon. 2.105 na distance. Okay? So, open lang natin ulit. Mode 3.2 at 0. Then, at 3.15. Meron tayo ditong 93.92. 93.24 pala. Tapos, meron tayong 242. Okay? Then, shift, stat natin, regression. Tapos, ang gusto nating malaman ay yung kanyang y-bar, no? Or y-hat rather. At 2.108. Okay? 2.105. Sorry, 105 pala. 2.105. Okay, so yung pressure na natin dun sa may D distance ay 192.65. Okay, that is QA. Tawagin natin to na QA, 192. Okay, so yung pressure natin sa A ay 192.65. 192.65. Okay? So yun yung sa may QA dito. Sige, separate natin to, no? Drawing natin ng mas madiin. So meron tayo dito QA, tapos nandito yung ating Qmax. Okay, QA natin dito, tapos Qmax. And then for example, ito yung kinat na natin. Okay, ito yung kinat na natin na footing. Bale, meron dito lalabas na VU. Okay? Baliktad pala yung ulo. Okay, so meron dito lalabas na VU. Okay, so meron dito yung VU natin. Tapos itong QA and Qmax, okay, lagay natin dito, meron silang representative na force. Tawagin natin yan na F. And then, paano kunin yung force na yan? That is simply, okay, so meron tayong ditong 1 meter strip, no? For example. Okay, so meron tayong maximum all throughout. Yung F is simply the volume of the pressure. Okay? So, yung F is simply the volume of the pressure. And that is equal to, yung area natin ay trapezoid times 1 meter strip. Okay? Area ng trapezoid times 1 meter strip. So, yung area ng trapezoid ay simply 1/2. Base 1 natin ay QA. Base 2 natin ay QU max or Qmax na lang times yung
height natin dito. So, ano yung N na yan? Tawagin na lang nating N. Okay? So, yung N natin ay equal to, again, yung kanina, from Q min papunta dun sa effective depth natin ay 2.105. Therefore, yung N natin dito is now equal to, okay? Tawagin na lang natin tong N. This is equal to 3.15 minus 2.105. Okay, which is equal to 3.15 minus 2.105 and 1.045. N is equal to 1.045 meters. So, wag po ditong malito, no? Ito po yung total distance na kinuha natin kanina, yung sa may stat mode natin, 2.105. Okay, so yung N natin ay 1.045. Okay, 1.045. Pwede na natin tong i-multiply dito. 1.045. Now, this is the area nung ating trapezoid pa lang. Itong part na to. Okay, yung sa may pressure, multiply lang natin ng 1 meter strip. Okay, para mag-cancel, no? And maging kilonewton na lang yung ating force. Okay, so now, finally, meron na tayong force na, okay, 0.5 or 1/2 times yung QA natin, 192.65, plus yung maximum, that is 242. Okay, times 1.045. Okay? Then, meron tayo ditong force na 227.10. 227.10. 227.10 kilonewton. Okay? Then, di naman yun yung kailangan natin. Pero, taking summation forces vertical, okay? Summation forces vertical equal to 0, we can actually say that VU is also equal to F, which is equal to 227.10 kilonewton. Okay? So, tignan natin yung tanong ulit. Consider, determine the ultimate shear acting at the critical section for wide beam shear. Okay? So, for wide beam pala ito na ultimate shear. Okay, so ito yung VU natin. And then, pwede na natin itong i-box as our final answer. Okay? So, 227.10 yung ating magiging VU. Okay, next naman yung tanong dito sa letter C, ilang bakal daw na 25 mm or spacing ng 25 mm para sa ating main bar. So, paano natin malalaman kung nasa ng main bar natin? Okay, kung nasaan pinaka nagbe-bend yung ating wall footing, no? So, dahil dito meron tayong mga given loads dyan, yung ating pong loadings, okay, magkakos siya dito ng bending. Okay, yung bending po natin, i-cos niya ay ganito po. Alright. So, yan, no? Bale, magbe-bend po yung ating footing dito pag ganito po siya nakangiti. Okay? So, dahil dyan siya nagbe-bend, yung main bar natin ay parallel dapat sa may width natin, no? So, dapat dito yung magiging bakal natin. Okay? Lalabas dito yung mga bakal natin. And yun yung aalamin natin. Kung ano yung mga spacing nitong bakal natin dito. Okay. Para malaman natin kung anong spacing na yan, kailangan muna natin ng moment para malaman natin ilang bakal ba yung lalabas. Okay? So, para malaman natin yung maximum moment, again, alam natin na yung maximum moment or ultimate natin ay dapat dito lang lalabas. Okay? Sa face ng ating wall. Okay? So, dapat yan yung ating M. Okay? Para malaman natin yung M na yan, kailangan natin ng pressure dito. Okay? Para lumabas yung moment na yan, kailangan natin ng pressure dito. Okay? So, parang ganito po yung ginawa natin kanina sa may shear lang din. Okay? So, ganyan po, no? Meron tayo dito ang QU max. Tapos, meron tayo dito. Kanina, QA na yung ginawa natin. So, tawagin naman natin tong QB na lang. Okay? Tapos, ito, yung mga ma-forces na ito.
Okay, so may mga forces tayo dito. Ayan, tawagin natin tong F1. Tapos meron din tayo ditong forces F2. Na kung saan, ito po yung mga magmo-moment dito sa ating cut section later on. Okay, so sila po yung mga magmo-moment dito. Okay, ito yung M natin para gamitin natin, no, doon sa pag-calculate nung bakal natin sa ating main bar. Okay, so kailangan natin dito ng QB pala. Okay, so para malaman natin yung QB, determine natin yung distance dito. So yung parang ginawa lang din natin sa interpolation kanina, no? Okay, doon sa mod 3.2. Okay, mod 3.2. Input tayo ulit ng mga values. Sa 0, meron tayong 93.92. Okay, tapos 3.15 yung maximum natin. Okay, so ito ay 93.24. Tapos ito ay 242. Okay, and then kung gusto nating malaman yung value ng QB, kailangan lang natin yung distance from the Q mean papunta dito sa may cut section natin for moment. Okay, and that is 1.575 plus 0.15 or 1.725. Okay, so solve lang natin yon. Okay, so y5 hat natin to 1.725. Okay, again, that is from this point dito sa minimum natin hanggang dito sa may cut, 1.575 plus 0.15. Yan yung 1.725. So bali yung pressure natin sa QB ay 174.70. Okay, again, ang QB natin ay 174.70. QB ay 174.70. Okay? 0.70 kilopascal. Alright. So, itong QB natin and then QU max is pwede na natin kunin yung mga F1 natin tsaka yung F2 bale. Okay? So, siguro distribute na lang natin yan, no? Or separate natin rather yung ating solution. Dito na lang siguro yung letter C natin. Okay, so meron tayo dito. Okay, so ito yung QB natin bale. QB natin ito. Tapos meron tayo dito ang extension pa hanggang sa may Q max. Okay, QU max or Q max. Okay, so by the way, ano na yung magiging N natin, no? So yung magiging, or ito yung distance natin. Yung distance natin dito, tawagin na lang nating X distance. So yung X distance na natin will be 3.15 minus 1.725. Okay, yung X distance natin will be 3.15 minus 1.725. Okay, and that is 1.425. No? Yun po yung gawin natin dito. X na lang. Tawagin na lang natin tong X equal to 1.4425 meters. 1.425. Okay, and then again, magkakaroon tayo dito ng F1. Tapos dito naman ay F number 2. Okay, and then itong mga forces na to magke-create ng moment dito. Okay, moment producing po sila, no? So, para makuha natin ng F1, that is equal to the area lang dito. Okay, again, 1 meter strip po yung nandito natin, ano? So, it doesn't matter, times 1 lang naman natin lahat. So, yung F1 natin is simply the area. Then, F2 is also the area. F1 is simply the area, that is QB times yung X natin, no? QB times X. Okay, so again, yung QB natin ay 174.7. 174.7 times 1.425. Then, ito ay equal to 248.95.
Okay, then for our F2 naman, that is equal to yung area niya lang din. Okay, the area is the triangle, of course, that is 1/2. Yung base natin ay yung x times yung height natin ay simply QU max minus QB. Okay, and this is equal to, right, so diretso na lang natin siguro 0.5 multiply by QU, yung x natin, that is 1.425 times quantity, maximum natin ay 242 minus QB natin 174.70. Okay, and then this is now equal to 47.95. 47.95 kilonewton. Okay, so meron na tayong mga F1 and F2. So ito, gagawin na natin to para ma-produce natin yung moment. So for our moment, okay, that is simply equal to yung F1 natin, nagmo-moment siya, may moment arm siya na kalahati nung x. Okay, so this is x over 2. And then yung F2 naman natin ay, dahil nandito yung vertex natin, 2/3 mula rito, no? Dahil triangle po yan. 2/3 ng ating x. Okay, 2/3 of the x. So, meron tayo dito 248.95 times, okay, x over 2 natin, that is equal to 1.425 divided by 2. Okay, then next, plus natin 47.95 times 2/3. Okay, 2/3 nung x, or 2 times 1.425 divided by 3. Okay, 2/3 x. Then meron tayo ditong 222.93. Moment natin ay 222.93 kilonewton meter. Okay, so next step. Okay, then yung M natin dito, i-equate natin to sa M, sa VMN, no? Okay, next step natin. Okay, so bali this is MU, ano? So MU natin is equal to VMN. Okay? So pwede natin tong i-rewrite MU over V. Okay? And this is equal to, ang MN natin ay, pag gusto nating malaman yung number of bars, kailangan equate na lang natin to sa concrete muna, no? That is C times D minus A over 2. Yung C natin ay 0.85. Okay, yung concrete force natin ay 0.85. F prime C AB times D minus A over 2. Okay? So, ito yung concrete force natin times the moment arm. And this is equal to MU over V dapat. Okay, so substitute natin lahat. 222.92 times 10 raised to 6. Divide this by 0.9 equal to, okay, this is equal to 0.85. F prime C natin ay equal to 24. Okay. 24, tas yung D natin ay 380. Okay, yung A natin dito is unknown. Tapos yung B natin dito ay yung 1 meter strip. No? Doon siya parallel. 1 meter strip times 380 minus A over 2. Okay, so our A will be so simplify lang muna natin yung nasa left term. That is 222.92 times 10 raised to 6. Divide this by 0.9 times 0.85 times 24 times 1,000. And then, store natin to sa A. Okay, then this is equal to A equals to X times 380 minus X over 2. Okay?
So, shift solve lang natin ito. A will be 33.42. 33.42 mm. Okay? And then, proceed tayo sa C equals T na step natin. Equate lang natin yung concrete force sa tensile force. Okay? Again, this is equal to 0.85. F prime C natin ay 24. A natin ay 33.42 times 1,000 equal to area of the steel times Fy, which is equal to 270. Okay? 276. Okay, and then AS finally is equal to, okay, so siguro kunyari stored na lang value yan, no? Times 0.85 times 24 times 1,000. Okay, and then we divide this by 276. Okay, so our area is 2470.27. 2470.27 mm square. Tama ba yun? 2470 yan. Okay, so check muna natin yung AS min natin, by the way. Our AS min, dahil less than 420 yung ating Fy, 0.002 gross area. So that is the thickness 475 times 1,000 equal to 950 mm square. Okay, yung minimum natin ay 950 mm square. Ibig sabihin, pasok tayo dito. Okay, so goods itong area natin. Okay, so yung area natin na to, de-define na natin. Alamin na natin yung number of bars. And that is equal to AS divided by pi over 4 area ng isang bar, which is 25 mm diameter. Okay, so 5.03 or 6 pieces. 5.03 or 6 pieces. Okay, and then dahil spacing naman yung tanong sa atin, so hindi to yung final answer natin. Okay, so imagine na lang natin, ito yung ating 1 meter strip. Okay, tapos meron tayo ditong bakal-bakal. Okay. So, meron tayo ditong clear cover, no? Bawat side na 75 mm. Tapos, half pa netong mga bakal natin. Okay, so yung 1 meter strip is essentially equal to, or gawin na lang natin in mm, 1,000 mm is equal to dalawang clear cover on both side plus dalawang half diameter or isang buo na lang na bakal plus, okay, so meron tayo ditong mga spacing, no? Okay, pare-parehas naman yung spacing natin dito. Tawagin natin tong mga S value na lang. Okay, S, 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 S. Okay, so kung meron kang 4 na S dito, dapat meron kang 5 bakal. Or yung formula lang natin dito is simply equal to yung S natin, i-multiply natin ng N minus 1. Okay, so times 4 dapat yung S dito. Paano nakuha yung 4? That is number of bars minus 1. So N minus 1. Okay, so 1,000 is equal to 275 mm minimum natin para sa foundation plus 25 yung bar diameter natin. S is unknown. Tapos ito ay ilang pieces? 6 pieces yung na-solve natin minus 1. So ang spacing natin bale ay dapat equal to, okay, 1,000 minus 150 minus 25. Then divide this by 5. Okay, oops. Divide by 5. Divided by 5. 165 mm. Okay. 165 mm. Alright. So, yung S-max natin, obviously, hindi na to
Hindi na to matatalo, no? Kasi yung S max natin dito ay, okay, for our main bar, that is 2T or 450 mm. Okay, so yung 2 times the thickness 475, this is equal to 950 na, no? 950 mm. Ayan. So, between the two ang mag-govern sa 450. Then, 450 versus 165, ang spacing natin dapat ay etong 165. Okay, then last item. Okay, for the temperature bar or the shrinkage bar, okay, sa concept ng wall footing, wala na po tayo ditong mga center bandwidth, outer bandwidth, ganun na. So, kapag ganitong problems, wall footing, ang ating spacing na sa shrinkage bar, ang ginagamit na natin dito na area ay yung minimum na lang. Okay, so bale, dito na lang natin i-solve. So, bale, ang area natin dito ay minimum na lang for our temperature. Okay, temperature or shrinkage bars. Okay, temperature or shrinkage bar is equal to AS min na lang. And this is equal to 0. Okay, 0.002 AG. Okay, yung 475 times, okay, 1,000 din. Okay, yung thickness, no? Area nung thickness natin. AG, gross cross-sectional area. So that is equal to, ilan na kanina yon? 950 mm square. Okay, so yung minimum natin dito ay 950 mm square. Okay, so ilang 10 mm ang magkakasya dito? Okay, so that is equal to AS min divided by pi over 4 nung 10 mm square. So 950 okay, 950 divided by pi over 4 10 square. Okay, so meron ditong 12.09 or 13 pieces. 12.09 or 13 pieces. Okay? Ngayon, yung top bar natin or shrinkage bar natin, saan naman siya parallel? Or saan naman natin siya ilalagay ngayon? Okay, so yung ating top bar na ngayon, ilalagay naman na natin dito sa... Okay, so dito naman na natin siya ilalagay. Bale, na? Okay? So, dahil dyan na natin siya ipapatong, okay, so yung magiging width na natin ay 3.15 meters. Okay, and then i-apply lang din natin yung formula natin kanina. Yung 1,000 something something na yon. Okay, saan na yun dito? Okay, so itong formula na to, kakopy lang natin, no? Palitan lang natin yung yung 1,000 dito ng 3,150. Kasi yun naman yung sa width ngayon. 3,150 is equal to 2 times 75, ganun po, no? So, 3,150, copy lang natin yung formula nun. Or direct substitute na lang natin. Okay, so yung width natin is actually dalawang cover, isang diameter, plus SN minus 1. Okay, so this is 3,150 equal to 2 times 75 plus, okay, yung diameter na natin ay 10 mm plus S times 13 minus 1. Okay, so ang spacing natin dito ay equal to 3,150 less 150 less 10 divided by 12. 249.17. Okay? So, ang S natin dito ay 249.17 mm. Or, round down naman ang spacing lagi. Yung pinakamalapit, siguro 245 mm. Okay? Okay, and then yung S max naman natin dito para sa ating shrinkage ay equal to, okay, so kanina 2T, this time naman 3T naman na ito. 3 times the thickness or
450 mm pa rin. Okay, so kanina yung 2T, okay, yung 3T na natin dito, 3 times 475. Okay, 3 times 475, that is 1425. Okay, 1425 mm. So between the two, 450 ang mag-govern. 450 versus 245. Obviously, si 245 ang mag-govern. Okay? So, ayan, no? Sabi natin, mabilisan pero mahaba pala yung calculation natin dito dahil may moment, no? Yun yung nagpatagal po dito sa problem na to. Okay, and then, ito na po yung solution natin for our strip footing. See you sa next video po natin.